guys! Welcome back to our YouTube channel. So, today, isi-share ko sa inyo yung about dito sa epekto ng holiday season sa mga Canadian citizen. And ano ba yung impact nito sa company, which is dun tayo nagtatrabaho, especially sa mga restaurant at saka sa mga grocery. Yan. So, alam mo naman, yung business is day-to-day basis yan. Kailangan yung labor, hindi sobra-sobra. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. And, actually, by first week of December, naka-receive na kami ng announcement from our HR na kung sino yung gusto or volunteer na take ng vacation is mag-book na. So, ano siya, hindi naman siya pino-force, but syempre, yun yung inaano sa parang proposal nila, kumbaga. Pero, di ba, kung magbabakasyon ka ng January, February, saan ka pupunta? Siguro pwede sa Pilipinas. Pero 2 weeks lang yun eh. Kung dito kasi sa Canada, yan, katulad ngayon, start ng January, ano naman siya, snow, winter season. So, mahirap maggala-gala. So, ibig sabihin, magbabakasyon ka, sa bahay ka lang. So, yun ang epekto nun. Kaya, ayun, bakit nga ba sila ng mga bakasyon? Kasi, yung dito, yung holiday season dito sa Canada, kung mga nakakapanood kayo ng mga ibang vlog, talagang sale. Ang daming mga sale dito. So, sale sa Costco. Ayan, sale sa iba't ibang mga appliances, sa mall, mga damit. Yan, talagang ubos ang pera ng mga Canadian. So, yun, anong impact nito sa company? So, ang impact nito sa company, possible na magbawas ng mga oras sa mga tauhan, sa empleyado. At the same time, kung ang contract kasi dito, kapag sinabi kang full-time, 40 hours a week, tapos meron kang 5 days, so 4 times 8, 5, 40. So, meron kang 5 days in a week and 2 days rest day. Yun yung full-time na nasa kontrata ng mga full-time employee. Kapag part-time ka naman dito, is more, maximum is 20 hours, yung mga estudyante. And, covered kasi dahil nga sa walang masyadong customer. Actually, after New Year pa lang yan. New Year pa lang, ramdam mo na siya na na medyo naglaydo na yung mga customer, 'di ba? Nung December, puro big order, lalo na sa namin sa company namin sa restaurant. Ang daming mga big order. Ayun. So, siya? Pagdating ng January, February, yan, slack season na siya. So, ang target ng mga employer is magbawas muna ng oras. So, meron ako isang kababayan na vlogger na napanood ko na kinausap nga daw siya ng manager niya kasi kinausap siya kasi 1 month siya na layoff. Ibig sabihin, 1 month siya na walang schedule, 1 month siya na walang sahod. Kasi nga daw, walang masyadong customer. So, kailangan nilang magbawas ng tao. So, sad to say, hindi lang naman sa kanya yung nangyayari. Actually, marami ding mga kababayan na natin naka-experience ng ganun. Pero, doon naman sa aming company is hindi pinagle-lay off sa amin. Binabawasan lang yung oras at saka dinadagdagan yung day off. Yun yung sa amin. And yung mga may leave, kasi may mga vacation leave, talagang nagbabakasyon sila, nagtitake sila ng vacation leave nila para syempre bawas din yun sa labor ng mga Pero yung 2 weeks leave naman na yun is paid. Paid naman siya ng company.
kapag 1 year ka na, pwede mo siyang makuha. So, yun yung kaibahan nun. And, kasi sa mga, one time kasi tinanong ko yung, yung katrabaho namin Canadian, sabi ko, bakit wala tayong customer? Ang sabi, yun, nga daw, because of the holiday season, yung mga sale, talagang, nagtitipid nga ngayon, kumbaga, iniiwasan nila masyadong lumabas or bumili. Kung sa amin, ang binibili dati is donut at saka coffee. Ngayon, coffee na lang yung binibili. So, yun. Yun yung impact ng, ng holiday dito sa Canada. So, kaya, kung ikaw na, na paycheck to paycheck, kailangan mayroon kang masave para sa January at February. Kasi yung January at February, yun yung pinakamatipid dito na season. So, kung may yung mga bills natin nandiyan pa rin kahit wala tayong trabaho, mas okay kung permanent residence ka or open work permit. Actually, permanent residence yan. Pwede kang makapaghanap ng mga part-time job, mag-side hustle, para makapuno dun sa oras. Kasi minsan, ginagawang 3 days off ka, tapos 4 days yung duty mo, instead of 5 days. So, yun. Yun, kailangan nating, yun, i-forecast agad natin kung papunta pa lang kayo dito sa Canada at, yan, tayo. Yun, na natin yung January, February, yun talaga yung, pero, hindi naman lahat nakaka-experience ng ganun, pero, syempre, di ba, wag nating, sabi nga, wag mo munang i-compute yung bagay na wala ka. Di ba? So, yun. At, siya, malaking impact kasi yung pag paycheck to paycheck ka, yan ang mahirap, 'di ba? Mahirap na natin. But marami namang option na pwede tayong gawin to cover up ng ganyan, mag-antay side hustle, or may mga kababayan na pag yung meron dito ng side hustle na maglilinis ka ng bahay, pwede mo rin siyang gawin para makapandagdag pa rin ng extra income pa rin siya. Kasi nga, kung na-experience mo lang naman yung yung nagbawas ng oras at saka nagbawas ng nagdagdag ng day off. Yun. So, hindi naman lahat. So, yun. Madalas kasi, nila yun sa mga bagong hired, or else talagang sa company nyo is sobra ng wala talagang customer, or else siya talaga, lahat kayo parang rotation. 1 week na walang pasok, tapos the next week may pasok. Yan. Siya, na-explain naman siya sa iyo ng mabuti ng ng employer mo. Okay? But kung kami para sa amin is yung 32 hours is pag full time ka kasi dito, yung 32 hours is under pa rin siya ng contract as full time. So, ayun guys, nakaluto na ako. Ang lunch namin ngayon ay spam. Tapos, yan, lulutuin ko din yung adobong sitaw. Yan. So, dito ay, ang taas ng snow. Kagabi is snowstorm, so talagang siya, nagki-clearing pa. Kaninang umaga, medyo may patak-patak pa rin ng snow, pero konti na lang. So, sa mga kababayan natin nagdadrive, double ingat kayo kasi madulas ang kalsada. Yan, so, yun lang guys, i-share ko lang sa inyo yung, yung buhay pag January at February dito sa Canada. Lalo na kung bago ka pa lang, at may marami din tayong mga kababayan yun nga, napapanood ko na nakaka-encounter ng layoff, or else bawas sila ng oras at saka dagdag ng day off. Dahil nga dun sa epekto ng holidays sa mga Canadian, syempre yung mga customer natin or mga client natin, yun yung mga na-encounter ng company. So, walang choice kundi magbawas ng mga
trabahador. Hindi ka naman totally tatanggalin, but ang gagawin lang is pagpapahingahin ka ng walang bayad, or else kung meron ka namang bakasyon, pwede mo siyang i-take, kaso nga lang ang pangit kasi hindi mo may enjoy sa bahay ka lang. Kasi winter season dito ngayon, di ba? Nung December kasi, tapos na yung El Nino, di ba? Sabi nga last 2023, El Nino daw sa Canada, so hindi masyadong nag-snow. So let's see kung ano yung mangyayari ngayon January to February dun sa weather natin. And yun lang guys, sa lahat ng mga sumusuporta sa amin, YouTube channel, thank you so much. And na-share lang namin yung buhay dito sa Canada. And of course, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa YouTube channel natin, sa Minado Family, sa mga viewers natin, please consider to subscribe and hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga vlogs namin. So, gumagawa ako ng mga vlogs regarding dito sa pag-apply, pupunta dito sa Canada, immigration updates, and ano ba yung mga program or pathway na pwede mong i-take kung isa ka sa mga aspirant na mag-move or may plano na mag-migrate dito sa Canada kasama ang iyong pamilya, or else you want to take an student pathway. So, gumagawa ako ng mga vlogs dyan, updated, and nagre-research tayo para makatulong sa mga kababayan natin. Alright, so that's all for today's guys. Thank you for watching and see you in the next vlog. Bye-bye! God bless!